Grabe, pati ako kinilabutan sa balitang ito. Mga pamilya ng kaanak ng mga biktima ng drug war, takot na takot sa dating Pangulo. Ano ito? May bantang babalikan sila? Totoo ba ito? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. The Office of Public Counsel for Victims is asking the International Criminal Court to reject former President Rodrigo Duterte's request for interim release. Hindi siya pwedeng makalayag. Hirap na kami. Hirap na ako dito. Wala. Sakit kasi. Baka balikan ang hinaing ng mga pamilya ng drug war victims laban sa pansamantalang kalayaan ng dating Pangulong Duterte. Baka balikan sila? Iyan ang bumabalot na takot ngayon sa mga pamilya ng mga kaanak na pinaslang sa ilalim ng madugong drug war ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero teka, akala natin tapos na ang lahat nang bumaba siya sa pwesto, na kapag wala na siya sa palasyo, may katahimikan na baka sa wakas ang mga tinig ng mga naulila ay marinig na. Pero hindi pala, ngayong humihiling si Duterte ng pansamantalang kalayaan habang dinidinig ang kanyang kaso sa International Criminal Court. Muling nabuhay ang kaba, hindi dahil sa pangamba na siya'y lalaya, kundi dahil sa takot na baka balikan. Marami sa kanila ang tahimik na sumubaybay sa investigasyon, tahimik ngunit matapang, tahimik ngunit umaasa, tahimik dahil baka kapag nagsalita may kapalit. Pero ngayon, kailangan nilang muling magsalita, hindi para sa kanila lamang, kundi para sa hustisyang matagal na nilang ipinaglalaban. Ang panawagan nila, huwag siyang palayain, hindi pa ngayon, baka hindi na muli. Gaganti ba si Pangulong Rodrigo Duterte? Iyan ang tanong na paulit-ulit nilang sinasabi sa pribadong panayam. Paano kung gumanti siya? Hindi nila alam kung sino ang makikinig, pero umaasa silang maririnig sila ng korte. Ayon sa Office of Public Counsel for Victims o OPCV, sa kanilang matinding payag sa ICC noong Hunyo 25, 2025, victims have expressed strong concerns, fearing reprisals. Hindi raw sapat ang dahilan na matanda na si Duterte, hindi raw sapat ang sinasabing sakit niya, hindi raw ito acute justification ayon sa international na batas. Bakit? Dahil ang panganib ay hindi humihina sa edad. Kung may impluwensya ka pa rin, may kapangyarihan ka pa rin, may banta pa rin, may takot pa rin, may Duterte pa rin. Marso 12, 2025, sumuko si dating Pangulong Duterte sa ICC, ngunit hanggang ngayon, kahit nasa kustodiya na siya, hawak pa rin niya ang listahan ng mga testigo, hawak niya ang sensitibong detalye, hawak niya ang kapalaran ng mga naglakas loob laban sa kanya. Pero paano kung makalaya siya? Paano kung makalapit siya muli? Paano kung mawala ang mga testigo bago pa man ang formal na paglilitis? Ito ang hindi kayang tiisin ng mga pamilya ng biktima. Hindi lang ito tungkol sa kanilang trauma, hindi lang ito tungkol sa multo ng nakaraan. Ito ay tungkol sa mismong posibilidad na wala ng kasong umusad dahil sa takot, panggigipit at katahimikan. Hustisya lang ang panangga namin. Kaya ang mga naulila na pinipilit kalimutan ng lipunan ngayon ay nagsusumamo, hindi para sa awa, kundi para sa proteksyon, hindi para sa paghihiganti, kundi para sa hustisya. Kung lalaya daw si Pangulong Duterte, mawawala ang pag-asang makamtan ito. Hindi raw makatarungan na ang tanging sandata nila na ang batas ay biglang maglaho. Hindi raw makatarungan na habang sila'y nagdadalamhati pa, ang taong inakusahang may sala ay bibigyan ng laya. Ang kulungan niya ang aming katahimikan. Hindi ito pansariling galit, hindi ito politika, ito ay tinig ng mga naiwang walang pangalan sa listahan ng mga biktima, mga batang naulila, mga asawang nawala ng katuwang, mga inang hindi na muling nasilayan ang anak. Kaya't sa harap ng mga huwes ng mundo, humihiling sila, huwag po muna, huwag po ngayon, baka balikan. Sa gitna ng takot, may isang pangalan na hindi nagbabago. At ito ang ating Panginoong Hesus. Sa dami ng pangyayaring bumapagabag sa ating bayan, lalo na sa mga pamilya na mga naulila sa madugong drug war, isang tanong ang bumapagabag sa kanilang puso: sino ang aming kakampi kapag lahat ay tahimik?
Nakakatakot kapag ang dating makapangyarihan ay posibleng makalaya. Nakakatakot kapag ang katotohanan ay maaring matabunan ng impluensya. Nakakatakot kapag ang hustisya ay tila napapalitan ng koneksyon. Pero sa gitna ng lahat ng takot, may isang pangalan na hindi kailanman nangiiwan. At ito ang ating Panginoong Hesus. Salmo 34 verse 18. Ang Panginoon ay malapit sa mga taong wasak ang puso at inililigtas ang mga nawalan na ng pag-asa. Hindi lingid sa ating Panginoong Diyos ang paghihirap ng mga naulila. Hindi nakakalusot sa langit ang bawat pagluha ng isang inang nawalan ng anak. Hindi nababaliwala sa puso ng ating Panginoong Kristo ang daing ng mga taong takot, pagod at halos mawalan na ng pag-asa. Ang ating Panginoong Hesus ang hustisyang hindi natutulog. Ang ating Panginoong Hesus ang awa na hindi nauubos. Ang ating Panginoong Hesus ang pagmamahal na hindi kailanman nag-iwan. Kahit na tila walang katarungan sa mundo, kahit parang unti-unting nawawala ang liwanag ng ating Panginoong Kristo ay hindi kailanman napapatay. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gitna ng takot at kawalang katarungan, Ikaw ang aming sandigan. Alam mo ang lahat ng bagay, ang lihim na luha, ang takot sa gabi, ang sigaw ng mga naulila. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang hustisya, ang katotohanan at ang aming kinabukasan. Puspusin niyo po kami ng iyong kapayapaan. Balutin niyo po ang aming puso ng iyong walang hanggang habag at tulungan niyo po kaming magpatuloy sa pag-asa na ikaw ay darating at ikaw ang huling salita. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin at patuloy niyo pong kabayan ang bawat Pilipino, ang lahat ng mga biktima, ang aming mga leaders, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at lahat ng mga tao sa mundo. Salamat po Panginoong Diyos sa inyo pong paggabay sa amin at tulungan niyo po kaming makamtan ang tunay na katarungan sa aming Panginoong Kristo at amin pong itinatalaga ang aming buhay sa iyo ngayon. Tanggapin niyo po kami bilang inyong mga anak. Salamat po aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala at salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.